video recording na tayo, no? So video vlog check everybody, Azrael here, and we are back again for another long ToyCon 2024 podcast. This is the day 2 of the ToyCon video na ilo-launching ko na rin dito. Dahil simulan ko na, kailangan ko itong tapusan. So we're on the day 2 of the ToyCon event, at I'm going to do another slideshow, photos of my may na-capture ng aking camera, at we are going to, you know, have a story time all my ToyCon 2024 experience, kasi hindi ko na rin nailibot yung buong event. By picture lang ako, by video lang ako nakapaglibot, at ito yung parang aking throwback, no? So sana masakyan nyo itong aking bagong gimmick ko. Baka itong video umabot ng 30 minutes or 1 hour, so maraming salamat doon sa mga nanonood ng 1 hour video ko for the day 1. I'll promise I'll do a very quick podcast para hindi boring, or sana nag-enjoy din kayo, no? So let's start with a video photo nung aking first ToyCon capture moment. So ito yung facade sa hall 2, I think it's in hall 2, at pumasok ako dito around mga 12 noon na, no? So I missed the ribbon cutting. So ito yung mga na-capture ko sa event. Dapat pala sinama ko pala yung yung nangyari ng ribbon cutting, no? Later on I'll show you na lang, no, a video of it. Pasok muna tayo sa event. At naglibot-libot ako yung hallway ng lobby ng SMX. Medyo punong-puno na. This is a Saturday, at punong-puno na ng mga tao. And I spot this kid, having a photo op dito sa booth ng Deadpool and Wolverine posters. Checking out now the ticketing booth. Madaming tao pa rin, at maraming walk-in. So maraming salamat sa pag-walk-in. At sa mga mabuli ng SM tickets, panalo, no? So kung ako yung pupunta, siguro sa walk-in na lang ako, kasi late naman ako gumigising tsaka pag pupunta ako sa event, medyo late na rin din. So hindi naman rin ako after din ng mga chase figures na binebenta rin sa event At here's a quick peek of the ticketing booth. Ayan. At sa nasa loob na ako ng hall 2, at naspot ko yung dami ng tao. Grabe, full blast yung ToyCon on its day 2. At ito, na spot ko si Deadpool tsaka si Professor X. Si Professor X nakatayo, hindi siya nakaupo sa kanyang wheelchair. I guess yung power niya, power down siya, kaya nakakalakad siya. At na-spot ko si Kensuke Creations doing a parang mga toy artist panel on stage. Ayan, kasama nila si Cholo Malinas as one of the moderators. At pansin ko dito kasama si Arlax tsaka si Crayon Chicken ba to, itong guy na to, or si hindi ko kilala masyado yung mga toy artist natin, pasensya na. At ito si Arlax at si Kensuke showing off, parang discussion nila about how to make money, how to monetize your artwork. So ayan, more photos from the toy artist panel. I think itong isang nakasalamin is, I think it's from the international group, no? So hindi ko kilala din masyado. At spot ko dito si Aaron at si Nicole covering the event. Ayan. At nakita ko si Christian Umali. Oh my God. Anong una, kala ko, anong cosplay mo? So nagulat ako nung yung mask niya tumataas. Sabi nga niya, it's for the PUBG. So nalaman ko dito, yung PUBG pala, may mecha. Pwede ka sumakay sa mecha sa PUBG. So ito yung kanyang cosplay. At may tao dito sa parang mobile. So ito yung tao, nakasakay dun sa robot. So malaki yung robot na pwede makasakyan sa PUBG. So this is for the PUBG segment sa ToyCon. At nagulat ako, yung kanyang kamay ay umiikot, parang may laser beam, tas meron siyang parang turret dito. Ayan, kunyari barrel din. Galing ng costume niya. Tsaka napakaganda ng quality. Sabi niya, ginawa niya tong costume, it's mga 1 month niyang ginawa. Grabe, ang galing, astig. At here's the photo op ng toy artist panel. Ayan. Peace. Ayan. So ito may Japanese idol. So ito pala, hindi pala Japanese, so it's a P-pop idol natin. So na mga idol group from the Philippines. I think this is Pastel Mix. Ayan, ang galing nila, grabe. Ang parang ngayon ko na ulit sila napanood ng live. Sobrang hyper nila. Tama, this is Pastel Mix, no? Ang galing nila, grabe.
They're bound, pang sabang sumasayaw sila, nagba-bounce sila doon sa stage. Sabay-sabay. Grabe. So marami ring fan base din tong group na to, no. So one of the Pinoy idols na inaabangan ng mga fans at daming nanood, no. So ito another photo. Nag-standby na yung PUBG group. So may mga cosplayers silang grupo dito nakadamit na Son Goku tsaka yung helmet guy sa PUBG. Ayan. At syempre I'm checking out again the Voltes 5 inflatable robot na naka-display sa Hall 4. Yan, kina Mindstyle. Grabe, ang laki, oh, ganda. Dati yung Voltes 5 nung Toy-Con, ano siya eh, parang PVC material siya. Ngayon parang inflatable na. Yan, mga tao nakapila taking photo of selfie with the giant Voltes 5 robot. At I went around to check out some of the toy artists sa Collector Mates, Mindstyle Collector Mates. So ito si Bito, signing some prints tsaka figure niya. Ayan, no, si Bito. Ayan, yan ang artist niya. Ito pala si si Crayon Chicken pala to. Ito pala si Crayon Chicken. Wala pala siya doon sa stage. So ito signing up, nag-assign siya ng mga cards at figures. Ayan. Para si Crayon Chicken pala to. At kanyang figures from made by Collector Mates. Ang ganda, tsaka ang ganda rin ito style na to. Parang artwork na Saiyan armor, inspired by Dragon Ball. So ito yung Crayon Chicken niya is a Chicken Ball Z inspired design. Ayan. At the spot ko may isang fan na nagpa-autograph ng Rin Barrera na Funko Pop. Grabe, lahat may signature, no? Grabe. Talaga yung Rin Barrera 2023. Pinapirma ata niya yung yung mga design from last year, I think. Ayan, ito yung close up ng Collector Mates version na Rin Barrera. Grabe, sold out din yata to eh. Ang gaganda ng figure niya, no? Parang natutuwa ako na yung mga Filipino artists like Rin Barrera, napansin na mag-expand yung kanyang toy artist design, tsaka yung merchandise, oh. Ang ganda nito. Parang ang price ata nito, I think nasa 1.7 or 1.4. Parang napakaganda ng gawa ng, it's a very collectible figure talaga. Hindi siya Funko Pop eh. So here's si Rin Barrera. May katropa tayo doon, o may extra. Just signing some Funko Pops. At naspot ko si Miles Morales taking a photo doon sa lobby, sa hall. At si yung pangkista na Spider-Man. Ayan, from the Spider-Verse yan. And I spotted a fan taking a photo doon sa entrance ng Toy-Con. At madami ng tao doon sa lobby. Grabe. In and out kasi, iba kasi pupunta sa hall 1. Nag-shortcut talaga sila sa mga hall. So ito talaga yung parang gateway to enter different portals inside Toy-Con. At ito nakaspot ako na the guy receives a free Funko Pop. Parang Agent Carter yung figure na nakuha niya. So congrats. Nabigay pa rin si Toy-Con ng free Funko Pop. For the second day, parang I think naka 2,000 Funko Pops daw sila na libreng pinamigay sa second day ng Toy-Con. Checking out the Rin Barrera life-size figures. Ang ganda, grabe. At spotted si Mr. MD Young of Mindstyle having a photo op doon sa isang collector. Galing. Checking out some Funko Pop na Pop Asia. Ayan. Spotted a Scary Girl figure. Ayan. And more picture of the Collector Mates Lonesome ni Rin Barrera. Ito spotted pa mga hindi ako familiar dito sa mga figures na to eh. Scary Girl, hindi ko alam kung bakit Scary Girl yung tawag sa kanya. Ayan. At si El Capitan, tama ba mga si El Capitan? Si El Capitan signing some of his figure design sa Collector Mates din siya. So ito, ngayon ko lang nakita si El Capitan. At checking out the view again ng mga Pastel Mix J Idol group from the Philippines. Sobrang hyper ng grupo na ito, grabe. Oy, naspot ko din si Big Boy Cheng signing some Funko Pop autograph ng kanyang Funko Pop sa Secret Fresh booth. So ayan, oh, grabe oh, ganda ng pagkakapirma niya. At sabi nga ni Big Boy Cheng, tuwan-tuwa siya. Ganun palang kasarap ang feeling pagka marami nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa mga ginagawa. Nagpapa-autograph sila. So I think this is a father and child nagpapirma ng Big Boy Cheng na Funko Pop. So ayan,
signing pa ulit siya at ang ganda ng kanyang gaming chair, very comfortable. At photo op na sila, galing, sana all. At ito ako sa Kaliko booth, meron nagaganap na meet and greet tsaka autograph signing dun sa mga Filipino anime dubbers natin, no. Ayan. At itong isang girl na to is siya yung nagboses kay Cardcaptor Sakura. Yung isang girl hindi ko kilala pero I guess nakasuot siya ng sa One Piece. I guess one of the characters si One Piece, no. So ayan yung Cardcaptor Sakura na card. Nag-signature na siya. Sana yung sana yung pentel pen niya manipis yung tip nyo kasi ito medyo makapal, hindi babasa yung sign niya. So next time sa magpapa-autograph, bring your own signing pen na hindi makapal yung pentel pen. At dito sa Shure booth, may photo op. Ito featuring Harley Quinn. Ganda ng costume niya. I think parang mayroong cosplay contest daw So I think they're looking for the best cosplayers na nasali yata dun sa contest nila. At sumilip uli ako sa Boutique Weeks. As usual, sold out yung kanilang Jollytech na figure. So asa lang tayo, tingin-tingin na lang. At na-spot ko mayroong booth ni Uwishi featuring, ito yung group na Twice, no, na K-pop na Twice. So photo op yan. Ayan. Ng mga karton, ng mga standee. Buti wala nag-uwi. At spotted sa mga artist booth. At na-spot ko si Sam. Ayan, mga fellow collectors na rin din yan. Taga Binondo. Ayan. Checking out sa booth. At ito yung supplier ng mga merchandise, mga stickers ng Toy-Con. So, ayan. Ganda ng notebook, oh. At sumilip din ako dun sa artist area. At na-spot ko tong parang paper art. Ang ganda na pagkakagawa niya, oh. Paper art yan, ha. At ito yung sa One Piece. Ang ganda, grabe, oh. Ang galing. Paper art style siya. Para meron siyang mold. Tapos nilagyan niya ng parang paper art na naka-spiral doon para magkaroon na siya ng color. Ito kay kay Ganchino ni Maria ba to? Parang or ibang iba. Hindi, si Ganchino ni Maria ata may sarili siyang booth Pero ito ibang artist booth to. Pero ganda rin ang pagkakagawa niya, oh, para mga dolls. Here's a close-up look. At ito si may J-pop idol na nag-solo perform. Ano nga ba pangalan nito? Ai Negeshi. Ayun si Ai Negeshi. Ganda na performance niya. Grabe. Solo lang siya, oh, solo. Pero very engaging din ng mga fans. Ayan. Very cute, grabe. Kaya parang solo idol siya, performance on stage during the Toy-Con Day 2. First time ko rin din siyang mapanood din. So nakakatawa, naka-kimono style siya. Ayan. Galing, grabe. Nakakita ko lang ganito sa Toy-Con. Very kakaiba yung experience niya. Very entertaining. Siyempre, Japanese music. Parang one of the first love ko rin din sa pop culture. No? Kasi doon ako na-expose sa Japanese music culture niya Ayan. Hindi ako familiar sa mga song, pero on the third day ng Toy-Con, parang familiar na rin ako sa mga songs niya, no? Pero I guess I need to explore more of her music. Ano ba itong mga kinakanta niya? At ito yung pinakang one of the biggest highlight ng Toy-Con. Ito yung story niya na may nag-panel talk. Magjowa sila. They're from the My Hero Academia Toy Collectors Group. Meron silang display na toy collection sa toy gallery na My Hero Academia. So nag-uusap yung dalawa, sabi nung guy, parang wala daw silang pakialaman kung ano yung mga collection nung isang partner niya or siya. So sabi ko gano'n, anong hanas nitong mga to? Ba't pinag-uusapan yan? So nag-take ako ng video. So nagulat na lang ako, yung guy, meron akong binili tapos meron siyang dinukot na bulsa dun sa kanyang kimono na damit. Nag-propose siya ng marriage sa jowa niya. Yung girl nagulat, grabe. So nalaman ko lang na proposal to nang dinudukot na ng guy yung parang something doon sa damit niya. Yung katabi ko doon sa audience area sumigaw na, oh my god, nagpo-propose siya. Sabi ko, ha? Magpo-propose? Buti na lang kapag record ako ng video during that moment. So, well, siyempre nagyata yung guy. Sabihin nun, yung girl is nag-say yes. So, ayan na, sinuot na yung kanyang engagement ring. Congrats sa inyong dalawa. So, si girl medyo umiiyak siya doon sa stage. Kaya lagi siya nakatalikod. So, yakapan, nag-kiss, at in-interview ni Glenn. Sabi ni Glenn, napakahirap daw yung kanyang stunt na ginawa para maisingit tong segment na ito sa calendar sa schedule daw ng Toy-Con. So, ayan, nagpinicturean ko sila, pinakita yung engagement ring. Napakasaya na itong moment na to, no? So, sabi ni Vic Yap,
head organizer ng Toycon. This is the second time na may nag-propose sa Toycon. Hindi ko maalala kung ano yung unang nag-propose I guess mga 2015 yata. So here we are spotting the scene sa stage, si Glenn Mark Antonio tsaka si Aya S. Maria hosting on stage. Yan, tandem silang dalawa. At doon sa labas ng stage napansin ko yung family yata ng girl or yung guy is nandun sa mismong Toycon event. Grabe. So to witness the moment, yung engagement, so yan, photo op sila. Yung girl umiyak pa rin sa saya, pero nakakatawa, napaka-cute ng moment na to. At ito pala yung Uwishi segment kung saan binabato nila yung bola doon sa kanilang mga kids. So sasaluhin ng kid yung bola. So paramihan to ng bola. So itong kid tuwa. Tapos isang kid na to, second contestant, yung daughter, parang ginagawa. Yung di ko na picture yung dad, yung dad niya, sinasaboy na niya yung mga bola. So marami siya nasasalo kaysa doon compared sa isang unang contestant na isa-isa niyang binabato. Kung dito binubuhos niya, kumbaga siguro mga 10 bola yung hinahagi. So nasasalo naman ng kid, para nag-basketball lang siya. So ito yung photo op. So nakakatawa yung stage segment na ito sa Uwishi. Ayan. Kuku, parang kuku ata kuku, catch the kuku balls yata. Ayan. At ito na yung PUBG segment. At naspot natin si Awi. Naka-cosplay siya, no? One of the characters sa PUBG. Para siyang mummy, no? Mummified character, no? So they did a video presentation showing the Steel Arc, yung mecha mobile suit sa PUBG. So bagay mga characters pwede sumakay sa mecha. At ito na presenting the cosplay ni Christian Umali na naka-mecha sa PUBG. At ito, there's a short panel talk. I think these guys parang meron silang dinesign, parang nag-design sila ng character or something. At nagsulputan na yung mga winner chicken dinner na Goku naka-cosplay. At I think this is the end of the segment for the PUBG. Galing ni Awi, grabe, ganda ng costume niya. At here spotted sa may Voltes 5 area. Ayan, ang ganda ng moment, daming tao, no? So, yung pala, andun pala yung mga sangre having a video interview with GMA News. Ayan. So si Angel Guardian nandoon. Si Rian Ramos. Ito si Faith La Silva, at syempre si Bianca Umali. Ayan. Napaka-cute nilang lahat. So having a fun moment. Ayan. So this is the Sangre. They're giving away this poster. So kung sino namang yung mga fans, ang daming fans ng Sangre, grabe. Tsaka yung fans ng Encantadia Saga andito sa Toycon, and tuwan-tuwa sila, nakita nila yung mga idols sila. At they got a copy of this poster at pinapirma nila on the event. Ayan si Rian Ramos saying hi to my camera. At nagulat ako. Lumapit siya sa mga fans at nagpa-picture yung mga fans. Ayan, syempre ako, hindi rin ako nagpatawa, nagpi-picture din ako diyan. Naka-post sa aking Facebook, hindi ko malalagay dito. Ayan si Faith La Silva. Ito si Bianca, ang dami nagpapa-picture. So, si Angel Guardian lumalapit na. Ayan, ang galing. Ayan. So syempre itong moment na to, no, talagang naki-join ako, no. Nakisingit ako dun sa mga nakapilang fans. So nakakatawa. Kasi naman on stage si Chicken Blow the Idol. Ito yung pinakang-idol ng mga idol group sa Pilipinas at sa mga fans din ng idol. Super hyper din itong Chicken Blow the Idol. Nakita ko sila last year sa Toycon. Pero ang napanood ko lang yung yung rehearsal nila. Saka sila 5. Ngayon 3 lang ata yung nakapag-participate. Dati kasi 5 sila. Sobrang galing na itong grupo na to. So 3 lang sila nakarating sa Pilipinas. Di ko alam kung nasaan yung 2, baka nagpapahinga. So ayan, ang galing nila, grabe, full blast yung kanilang performance. Para siya lang rock na hardcore rock na J-idol performance Ang galing, very love na love sila ng mga fans sa Pilipinas. Grabe. Ayan, Chicken Blow the Idol. Talagang kung gusto ko sana sila ulit makita for next year kasi sila yung parang nakatatak na sa isip ng mga tao na sila yung number 1 dito Grabe ang galing nila, yung mga tao nagkakagulo. So ayan. At ito yung live stream. Habang nanonood din ako ng live stream So pinicturean ko tong Chicken Blow the Idol performance nila. At ito yung moment na bumaba sila on sa audience area, no. Tapos merong guy na nagigitara, yung nakasombrero na yan, nagigitara siya. At nag-performance sila without any use of microphones. Kasi gusto daw nilang
ibigay yung natural voice nila without any microphone or speakers, no. So it's a very intimate moment. Chicken Blow the Idol tsaka si mga audience tsaka yung mga fans, tas talagang ano, ang saya nito, talagang very heartwarming yung kanta nila, kahit di ko naiintindihan, no, pero yung emotions sila are bigay na bigay. Sobrang galing netong group na to. Ayan. At may Japanese doon na naiiyak na sa sobrang tuwa. I guess naiintindihan niya yung lyrics, no. Kami din namin naiintindihan, pero so talagang may Japanese doon na fans yata na talagang naiiyak. At yung mga fans are, they know the song. Yung mga fans, they know the song, so kumakanta rin din sila. At this guy, after the performance ng Chicken Blow the Idol, parang sinabi niyang, sinong taga Manila dito? Parang may sinabi ko, sinong taga Manila dito? Walang tong tataas ng kamay. So hindi namin magets bakit sino taga Manila, taga Cavite, kung di ako nagtaas ng kamay. Itong guy, nagtaas siya ng sabi niya, taga Manila, I'm from Manila. So yung gitara binigay sa kanya. This is an RJ guitar. Siguro binili nila to dun sa SM Mega Mall or sa SM Mall of Asia. Binigay yung gitara. So this guy is very lucky. Tapos later on, inautograph din yung gitara niya. So ito na, this is the stage where the Encantadia Chronicles, the Sangre, are going on stage. So si Aya is Maria. Ayan. At ito na si Rian Ramos on stage. Napakaganda, grabe. Saying hello and hi sa mga fans. Ayan, talagang wow. Tsaka si Faith La Silva, talagang yung entrance niya, yung tunog, yung kanta ng ano, yung Encantadia, napa-wow moment kami. Talagang ang ganda ng entrance niya. So sana nakita niyo siya on video, no. Nasa unahan ako, nakita ko, wow, yung rampa niya, rampa talaga. Ang galing. So yung mga tao tuwang-tuwa. Ayan, daming phones na nagre-record ng moment na to, no. Saying hello and hi. Si Angel Guardian nagsumulpot na din at nakijoin na rin din. Ayan. At syempre yung pinakang star din ito, nagjo-join din sa kanya, si Bianca Umali. Syempre di magpapahuli yan. So ayan, ganda-ganda rin ni Bianca Umali, one of the Sangre. At ito yung kanilang moment na photo op as a group. Ayan. Alright, so ito pa, ayan ang I think nagkaroon ng parang fan interaction with the fans. So yung mga Sangre are asking some questions sa mga audiences. Ayan, tong guy na to from the Omniverse booth, sumabak sa Q&A, kaso nga lang hindi niya nakuha yung sagot. But yung mga real fans are nasa audience area, so sila yung lucky to have a poster and merchandise na Sangre. Ayan, may t-shirt and poster na pwede lang pa autograph later on. At grabe, no, yung mga fans are very happy to see their idols on stage. So this girl, ayan, talagang naka-steal siya ng question na hindi nakuha ng iba. So siya yung naka-steal. So gumanon siya. I guess she's a hardcore fan ng Encantadia. And here's Bianca Umali. Tinuturo niya yung isang guy to answer the question at nanalo din siya. Ayan, napakaswerte. So ayan, kakagulo na, dumadami na yung mga tao. At more Q&A din. Ayan, yung mga nakakuha ng mga swerteng merchandise. Ayan. At si Ian, syempre, umakit pa on stage pero yung sagot niya mali. Pero nakapag-photo op naman siya na walang kahirap-hirap sa Sangre. And after that moment, nagpa-picture din siya sa akin eh. So yan, pag talo ka doon sa Q&A, pagpa-selfie ka na lang, para-paraan. Ayan, Captain Marvel sumali din. Ayan, so that's the end of the Encantadia Sangre panel on stage, meeting the fans din later on. So ayan, ang ganda ng photo op namin, na ako yung take ng photo for Toycon. Ayan, this is the Sangre lang, only on stage. At yan, hello. At ayan, nag-goodbye sila. At ito na, si Krage on stage. First time to see her live performance. Grabe ang cute ni Krage, oh. She's pala, Japanese and Chinese mix siya. So yung mga kanta niya are very J-pop, no? Very J-pop. Tsaka yung meron siyang parang vocal effect synthesizer to add effects to sa kanyang music, sa kanyang song. Talang very parang pag kumakanta siya parang parang cyberpunk yung dating eh. Yun ang feel ko eh. Pero siya yung sa solo leveling, hindi ko pa napapanood. So hindi ko alam. But yung kanta, kasi I did some research, pinanood ko na rin din at napansin ko nga na
na ang ganda-ganda ng song ni Krage. So ito lang, I think mga she perform I think 5 songs for this day. So yung mga anime fans talagang dumagsa talaga on stage to watch this performance. At ayun nga, lumilipat-lipat ako ng pwesto to get a capture a nice moment na may magandang ilaw sa background niya. Sa kabila kasi purple, sa kabila orange eh. So galing ng performance ni Krage. Talagang inaabangan ng mga fans, lalo na for anime fans. Ayan. At I went back to the Sangre area. Ito yung mga fans are having a meet and greet session with them, signing the merchandise na binili nila kay GMA Store doon sa Toy-Con. At ayan, parang the only way to meet them is buy the merchandise para makapagpa-figure kayo ng t-shirt tsaka poster sa lahat ng Sangre cast. Ayan, parang collector's edition na to after, no? Kasi very rare news lang makikita rin din sa mga events eh. At eto na, kinaintay ng mga tao yung G22 na P-pop girl band. Talagang ang galing nitong grupo na to, grabe. Tuwan-tuwa ako dito. Kasi nakikita ko lang sila sa internet eh, sa YouTube or sa Facebook. Ay nakita ko sila perform live. Yung yung Boomerang, ang galing nila, grabe. Talagang nagkagulo yung mga fans dito. Talagang lumapit talaga on stage. Talagang maganda sila panoorin ng video eh. Gusto ko silang ikuha ng picture, pero ito ay nag-screen cap lang naman ko sa aking video. Para sa video ko talaga ako namuhunan eh. Kasi ang ganda ng performance nila. Tsaka ang cute ng isa, itong girl na to, ang cute niya. Oh. Talagang super happy. Parang I think I think 3 songs yata sila eh. Naka 3 songs sila. At sabi nung parang road manager nila na nakakausap ko, kasi nagpa-photo op ako afterwards eh. Sabi nila gusto nilang ulit bumalik sa Toy-Con. Ayun, sana pabalikin. Ang nagdala nito sa Toy-Con si Calico Toys. Shout out kay Sir Kino. Ayan, thank you so much for bringing I Belong to the Zoo at G22. Grabe, talagang nagkagulo yung mga tao. Kasi tama-tama, may J-pop, may K-pop, may idols, at may P-pop pa tayo. Tsaka OPM. Ayun, I Belong to the Zoo is OPM eh. Ang galing ng mix ng parang toy concert na siya. Toy concert. Hindi na siya Toy-Con, toy concert na siya. Sabi nga nila. At after the G22, ayan, nagpaalam na sila. Nag-perform na live yung grupo na Ensign from Korea. So, eto sila. So yung mga K-pop fans talagang lahat nagpuntahan sa stage eh. Puntahan sa stage, record their moment. Ayan. Ayan. Sabi nga nila bawal daw mag-video. Pero syempre sa Pilipinas tayo, yung mga K-pop fans are gusto nila makapag-record ng moment, pang-upload sa kanilang mga social media. At ang galing din, ang galing ng K-pop group na to, tong Ensign na to, no. Parang I heard 10 members sila. So yung iba hindi naka-attend ng kanilang performance. At yung isa ata before Toy-Con nag-resign sa grupo, pero hindi pa naman siya official. Para sabi nila nagpapahinga lang daw. Ayun ang sabi nila. So ayan, I think this moment is nagpapakilala sila kung sino sila. Ayan, ang dami ko palang picture pala ng Ensign, no. Ayan, I'm not sure ito ata yung pinakasikat sa grupo eh, no? Yung half Japanese, half Korean. So ito siya. Grabe, ang ganda ng engagement na ginagawa nila. Kinukuha nila yung phone tapos nagvi-video sila. Ang galing ng style. Tuwan-tuwa yung mga fans. Talagang sa Toy-Con lang ata to my experience. Ayan. Sana may K-pop ulit next year. Ang saya. Lako, siguro kung K-pop girl group to, no, magkakagulo yung mga K-pop fans, lalo na yung mga boys. Ito tong moment na they're teaching the audience to yung hand gesture for the song Love Love Love, which is gustuhan ko yung music na yon ng Ensign, yung Love Love Love. Very catchy, very happy song. Ayan, para sabi love 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 love. Ayan, kasi 5 love yun na love 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 love. Yun yung nila song nila eh. So tinuturo niya sa audience para pag kumanta sila, sasabayan mo ng hand gesture. So ito na, sumayaw sila ng love love love. Ayan, ito yung intro. Ayan. Ayan. Ganun pa sila. Tapos yun na yung love love. Tama ba? Love love. O di ba? Pwede na ako sumali sa Ensign.
Kaya very masaya tong kanta nila no. Sayang nga parang sana nag full set sila parang concert na. Pati mga 5 songs din yung performance nila. Ayan. Audience area at mga fans are Japanese. Majority of the fans na pumunta sa Toy Corner are Japanese. They're from Japan. Lumipad pa daw ata from Japan dito para to have a close-up encounter with the ensign. At ito namang group na to is yung Japanese idol na Bugwell. Ayan, syempre yung friend natin si Jamie Ortega nag-comment na grabe, yung mga K-pop boys cute daw. Pagdating sa mga Japanese idol, mga borta. Sabi niya. Sabi ko, syempre, pero iba din yung level ng performance ng Bugwell, no? Talagang it's Japanese pop, na group pop. Iba siya pa parang nakikipagsabayan sila sa K-pop, no? Talagang hyper na hyper din sila. Ang daming fans din, grabe. So, syempre, kung gusto mo makipag-photo op sa kanila, gusto mo ma-meet, makipag-interact, you need to buy their merchandise para mga 2,000 pesos daw yung merchandise nila, at makakapag signing autograph ka, picture, video, kahit ano pagawa mo sa kanila gagawin nila for sa video nyo. That's one of part of the engagement ng mga Japanese idol. So this is the kung mga Japanese idol kasi more on the female part pero meron din palang mga mga lalaking Japanese idols na which is yun, iba din yung yung charisma for the fans, no? So ayan. So after the Bugwell, I went to the toy gallery finally to check out some of the toys. Punong-puno pa rin ng mga tao yung yung toy gallery. Syempre pumunta rin ako sa food area, no? At si Poland yung pinakasikat talaga, ayan, na nag-o-offer ng food and drinks. At ito yung PTGA group having a photo op sa toy gallery. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Nadala silang mga models. Ayan. At lumabas ako sa toy gallery, I spotted Mr. J Santiago of Riot Inc. At nagkukwento siya on paano na nangyari yung Voltes 5 Legacy. Siyempre si Jerome, di magpapahulian. Ito yung MVP pag Voltes 5 eh. So nalaman namin, no, para ito nag-Q&A muna sila to warm up the audience. At tong guy na to nanalo sa Q&A and he won a Voltes 5 poster na gawa ni Kensuke Creations. Ang galing, congrats sir. Ito yung sabi niya noong 2010. Sabi ni Sir J Santiago noong 2010, naglabas sila ng CGI photo ng Voltes 5 which is attracted the attention of Telesuccess, GMA, tsaka si Toei. And after that daw, ito 2014, I think kasama pa nga si Jay Tablante, no? I think gumawa sila ng parang nag-shoot sila for something na teaser, pitch material, parang pitch material. Tong pitch material is a draft na kung saan ipe-present ni Riot kay Toei at Telesuccess, which is yung mga nasa pitch material. It reminds me of yung talagang original trailer ng Voltes 5 Legacy, pero yung mga actors are not real, hindi sila yung pinakang actors, parang stand-in lang sila or parang sila yung model lang for the trailer. Kung makita mo, hindi naman to yung sikat na artista, diba? Mga totoong tao to na nag-model lang para mag-fit. Tsaka yung costume nila are different, parang lang to, draft lang. At the animation is also maganda. But yung design ng Voltes 5 is very animated. Parang hindi siya yung Voltes 5 Legacy, which is parang mas gusto ko pa nga yung ganitong design eh. Mas gusto ko pa, masyadong animated. Pero syempre mas ginawa nila mas realistic. Kaya iba yung design ng Voltes 5 Legacy. So ito, iba pa yung logo, film by Mark Reyes. So sabi ni Telesuccess daw, kung sino daw yung gumawa nitong teaser trailer na to ng pitch material, sila lang daw yung gagawa ng Voltes 5 Legacy. Sakto, si Riot din yung gumawa. So it means that na-award yung project kay Riot talaga. So after that, yung iba-iba yung design ni Voltes 5 dito, no? Very animated. So ayan, si Bazinga mamamatay na siya dyan. At after that, nag-ikot-ikot na ako sa mga toy booth, spotting this Baluga design na toy art. Ayan, very cute na mga Disney characters. Ayan. Para I heard not yet for sale, but you can pre-order and get the item sa July.
kay Fua Fua. Si Fua Fua yung design yata noon eh, no? So yung one of the first din tong Fua Fua na parang Jollibee design. No, sa July din daw makukuha. It's a Toy-Con exclusive. At syempre nag-visit ako kay Jada na booth area, spotted eh, yung red Ecto 1. At may mga art design dito na ito R2D2. Ayan, more art toys and some design na Jada vehicles. At meron dito yung ito ata yung Godzilla na umuusok yung mouth. Dapat chinek ko bala kung magkano. Gusto ko rin ito eh, hindi ko na check. Ayan, hanging out, nag-iikot-ikot ako sa mga toy booths. Ayan. Also habang nag-iikot ako, naghahanap na rin ako ng pwedeng mabili. Ito yung Haslab na Galactus, napakaganda, grabe. Grabe. Ito yung Hot Toys kay Philbar's booth. Ayan. Also pre-order na rin din daw to. So go to Philbar's if you want to pre-order. At ito tayo kay Great Toys Online, checking out some displayed figures. This is the Voltes 5 figure. Ayan. Yung mga SD Gundams, mga Goku, Bandai, mga Bandai ito. Ban Presto pala, Ban Presto. Ayan, One Piece, Spy Family. Ayan, some anime girls. Ayan, mga cute anime girls. Sailor Moon. Ayan, Sailor figures. At Yu-Gi-Oh! Si Inuyasha. mali pa ako. And I spot this, get 10,000 every day. So, tingnan nagpa-raffle yata sila ng 10,000 pesos si Toki, no? Si Toki pala, it's a parang e-commerce site for collectibles. So, check out the Toki website. Pwede kayong mag-join. Para siyang the early days of yung mga online selling, like mga sulit. Para siyang sulit eh, pero more on targeted for collectibles. Yan, check out the Tamashii Nations booth area. Spotted a One Piece statue. Ayan, figures, SH Figure Arts, mga Naruto. Ayan, statue yan. To One Piece. Ganda ng One Piece, oh. Nakakabudol naman to. Ano ba yan? Oh my God, ang ganda ng figures. Ito pa, lalo na to, no? Siyempre, Dragon Ball. Grabe, check out the articulation, no? Ang tindi. Grabe, nakakabudol. Si Broly, ayan. Tsaka yung dalawang robot. And this Voltes 5 Soul of Chogokin, parang I heard this is 15,000 pesos lang. Ewan ko nung available na to. Itong 50th, Godai King 50th version. Close-up look. So, metal siya. I think nasa 15,000 ang sabi nila eh. Parang kung collector kayo, no, kumuha na kayo nito, no, kasi pag tumagal, yung 15 na yan, magiging 20 to 25 yan pagka nagkaubusan na. Checking out the Gundam Wing na kulay red. At si Mazinger Z, ayan, na merong wings. Gold siya. Ayan. Siyempre, nagbisita ako dito sa booth ni Vincent Trinidad na Meowster at nakita ko yung t-shirt for sale na 399. Sayang itong Boba Fett na t-shirt niya. Kaso small eh, hindi kasya sa akin. So, I went around. Pero bumili ako ng t-shirt. Ang binili kong t-shirt is yung pusa na merong kagat-kagat na sushi or isda. Antayin ko mag-sale to. Yan, yung pusa na merong hawak, may kagat-kagat na katana. Habang ako mag-sale yan. At yung kanyang mga art toy design na Meowster. Meowster na Cthulhu. Ayun, Cthulhu. At ito. Checking out si Sabersource na nalaman, congrats kay John Russell, sold out yung kanyang mga lightsaber. Kung ano yung nakikita nyo dyan, sabi niya ito mga pang demo, yun lang daw natitira na for sale. I am not sure kung for sale pa to, no? I guess for pre-order. So congrats sa iyo at sold out ka. At naspat ko si Maghirang kasama yung kanyang daughter na sa Ariel. So yan, it's Father's Day, nakilaro muna ako sa anak niya. So kami mga tatlong dads yan, laro-laro kami ng lightsaber on that day. Ayan. Ayan, tuwa kasi pinahiram ako ni John Russell na itong lightsaber ni Luke Skywalker. Para pambata, ang liit niya. Kasi yung mga lightsaber, ang hahaba. Ito ang liit, ang ganda. Ang sarap sa kamay. Siyempre, nakita natin si Dino. Ayan, si Dino showing off yung mga nabili niyang figures na Power Rangers. Ayan, siyempre, meron siyang biniling Power More 4 na magandang discount daw. So, tilakpan niya yung tag price. Pero nakita ko naman yung tag price niyan. Yan, napakaganda. At check out na miss ko yung mga pictures
dun sa picture. Na-miss ko yung mga exhibit ng mga toy customs, yung mga toy contest. Kasi may mga action figure custom contest kasi sa Toycon. Hindi ko siya nakita sa sobrang busy ko. So may mga naiiwan pang mga entries. Ito ang ganda nito, no? Parang diorama na yung mga entry nitong mga to eh. Parang ganda ng mga style nila. Oh. Pero I heard nanalo ata eh si si Eric Ejercito daw nanalo, naggumawa siya ng figure na Gambit na kalaban yung Kaiju Sentinel. So wala akong pictures eh. At ito, I think another J-Idol performance. Ito yung grupo na Ziga. Ayan, Ziga, tatlo sila. So habang nagpe-perform sila, sumilip lang ako. I went to the toy gallery, take this F91 Gundam na figure, no, parang gusto kong balikan to, no. And I spotted also the toy photography contest. Ito yung Kaiju number 8, grabe. Ito yung Wolverine. Ano to? Pop Mart na picture. Ito ang ganda ng pakagawa nito. Grabe itong diorama na to. Jurassic Park. Di ko alam kung sino nanalo dito sa toy photography contest. Ito naman Berserk. Ang galing ng mga entries nila, oh. Oh, ito yung I'm not sure anong entry to. Dragon Ball, hindi ko maalala kung anong Dragon Ball GT ba ito lumabas. I forgot kung saan ito lumabas eh. At Legend of Zelda toy photography, ganda. I got a free cardboard figure from PTGA. Maraming salamat sa inyo. At ito, check out ako si Sakura Doll. Hindi ko napanood yung performance nila, napaka-cute nila, grabe. Nakakainis, hindi ko napanood yung kanilang performance. Well, I guess I'll need to, check out some videos para mapanood ko itong performance ng Sakura Doll. At spot ko si Orly at si Red saying goodbye. And that's the end of my photo gallery of the Toycon 2024 na day 2. At maraming salamat at di tayo umabot ng 1 hour, no. So that's the end of my video. Ayan, labas ko na lang uli dito, no, para makita nyo, no. Talagang hyper tayo in doing this podcast for everyone. So gagawa uli ako ng video day 3 tomorrow para matapos ko na tong podcast, throwback moment, story time tayo for about Toycon 2024. Alright, so I'll end now my video here. Kita-kits tayo sa next video. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you guys at the next video vlog adventure. One more video to go. Adi tayo umabot ng 1 hour. So sana panoorin niyo itong video. Alright, thank you so much sa mga nanood at nakaabot kayo dito. See you on the next one. Bye-bye!